na yung hindi daw ako nagsalita ng against sa Kalingap kahit nung mga kasi 'di ba naalala niyo po last 2 years, last 2 years sinabi ko po na ano, tawag diyan, ang pag-ano ko ng gratitude sa mga taong sinuportahan, minahal ako at tinulungan ako is yung hindi ko pagsasalita, 'di ba? Hindi ko pagganti or hindi ko pag-ano, yung mga batikos na tapos kung sasagot man po ako, I'll make sure na andun pa din yung respeto ko and sasagot lang ako 'pag nakikita kong kailangan na talagang magsalita ako. Yun yung ginawa ko po nung ano, umalis ako sa Kalingap and totoo po yung sinabi ni Kuya Rob na ano, pinanood ko po kasi na-mention ako, na-mention ako dun sa ano, sa GC ng mga community na ano, nabanggit daw ako ni Kuya Rob. Totoo po yung sinabi ni Kuya Rob na nag-message po ako sa kanya. 'Di ba sabi ko po sa inyo nag-message po ako parang nakapag-usap pa naman po kami ni Kuya Rob. Katulad nung ano, birthday niya minessage ko po siya. Tapos yun, binati ko pa siya ng happy birthday and gusto niyo po ba malaman kung ano yung laman ng message? Para kasi mawala yung confusion na ano kaya yung na-realize ko, ano kaya yung sinasabi ko na tama si Kuya Rob. Gusto niyo po ba i-share ko yun sa inyo? Tsaka kahit noon po, inaano din ako niya ni Kuya Val, nagcha-chat nga sa'kin, di ko alam kung ano, kung legit account po ba 'to ni Kuya Val, nagme-message siya sa akin, nag-aano siya ng opportunity, parang sa business related po yung china-chat niya sa akin. Tapos yun, nagkausap naman po kami ni Kuya Val pero regarding dun. Pero noon nung umalis ako sa Kalingap, kino-content din naman ako niya ni Kuya Val. Pero ako po kasi parang parang hindi po ako basta-basta naapektuhan sa mga sinasabi, especially 'pag nakikita or naaano ko naman na parang ano lang, parang wala, content lang, parang may ma-say lang, ganyan-ganyan or yung mga joke na minsan nga talaga po may laman ang joke ni Kuya Val. Pero still, okey po ang pakikitungo nila sa akin and umalis din naman ako sa Kalingap hindi dahil sa kanila. Hindi dahil kay Kuya Rob, hindi dahil kay Kuya Val, dahil yun sa mga reactors. So, yun kaya ano and hindi never ko po sila blame regarding sa mga reactors kasi alam ko po na uncontrollable yun. Dati parang medyo medyo nagtampo din po ako nun kaya kaya nga ano na umalis po ako kasi parang ano, parang, na alam mo yun, parang mararamdaman mo na hindi ka pinagtatanggol or walang ginagawa sa'yo. I mean, walang ginagawa para ano, para protektahan ka gano'n. Pero 'pag naandun ka na pala sa sitwasyon na yun, kasi 'di ba may mga bagay na hindi natin maiintindihan hangga't hindi natin nararanasan. 'Di ba nung nag-start na ako mag-vlog ganyan, may mga reactors na nag-aano, nakikipag-collaborate ganyan, ganyan. Dun ko na-realize na, oo nga, hindi dahil hindi sila parang naramdaman ko yung hindi nila ako pinoprotektahan sa mga bashing-bashing kasi hindi nila ako pinoprotektahan gano'n. Wala silang kontrol dun. Wala silang kakayahan kahit anong sabihin nilang tumigil na, ganito, ganyan. Kung ayaw tumigil ng mga reactors na mag-content, na magsalita, kung hindi gano'n kataas ang respeto nila sa ano, sa kay Kuya Rob, kay Kuya Val, ganyan, walang mangyayari. Iba-bash ka nila kasi trending ka, kasi pinag-uusapan ka, kasi napag-uusapan ka, kasi may pag-uusapan sa'yo, gano'n. Yun yung mga na-realize ko sa ano, sa mga nangyari, gano'n. Pero yun, hindi ko pa din never ko po blame na ano, parang basta never ko wala akong blame kahit ang totoo din po yung mga anti-kalingap, hindi po yan parang nag-e-exaggerate lang ganyan. Totoo po na may mga anti-kalingap kasi nung pag-alis ko ngayon ko lang 'to ikukuwento, kasi parang parang ngayon lang ang perfect time na ma-share ko 'to. And, ano ko po, i-clarify ko na wala po akong pinapanigan, ayaw kong makisawsaw, ayaw kong mag-ano. Etong kinukuwento ko is based sa nangyari sa akin, based sa na-experience ko. Based sa nakita ko kung ano yung totoo and sa mga realizations ko ganyan, hindi ito ano, against sa Kalingap or against sa kabila, hindi po, wala. Parehas po sila nirerespeto ko and yun. Totoo po yung may anti-Kalingap. Kasi may mga nagme-message sa akin noon, nung umalis pa ako sa Kalingap, parang pinagsasalita ako ng masama sa Kalingap, ganito, ganyan, na makipag-ano na sa kanila, makipagsanib pwera sa ganyan, ganyan. Pero never, never po akong pumayag kasi alam ko sa sarili ko na hindi ako gano'n na para ano, hindi ako gano'ng klaseng tao na magpapadikta, lalo na 'pag alam ko namang mali. Tapos especially parang didiktahan ako laban dun sa mga taong wala naman talagang ginawang masama sa akin, 'di ba? So, never po ako pumayag kaya iyon, tinanggal nila ako sa GC nila. Kasi in po nila ako, may community sila, in nila ako sa GC nila. And yun tinanggal nila ako and wala naman po akong pakialam. Kasi unang-una nga, hindi man para gawin ko yung pinapagawa nila. Kasi 'di ba, like wala akong makitang ano, enough reasons para gawin ko yun.
And mas lamang yung gratitude ko kay Kuya Rab that time. Hindi na para sa mga reactors or sa ano, kasi part ng community ng Kalingap ang ano, ang mga reactors 'di ba, yung mga nasa loob na, siniraan din ako noon, pinagtsismisan, ganyan-ganyan, kung anong sinabi na mga walang basis. Hindi na para dun, pero para kay Kuya Rab and sa mga team, mga taong nakasama ko personally, 'di ba? So yun, hala ang daming bisita. So ang dami po nating bisita sa ano sa live natin. So hindi ko po yan ine-expect kasi hindi ang caption ko nga diyan is good evening lang naman. So yun, ishe-share ko sa inyo kung ano ang minessage ko that time kay Kuya Rab. And papaliwanag ko din kung ano yung na-realize ko talaga. Kasi totoo talaga 'to. Eto, happy birthday po Kuya Rab. Thank you, Medit. God bless you po always. Thank you po sa lahat. Sabi niya, "Kamusta na?" Sabi ko, "Okey lang po Kuya Rab, still fighting." Dami ko po na-realize for the past 1 year, kasi last year po ito. For the past 1 year sa social media mula nung na-discover mo ako, yung mga kaya pala pinagbabawal niyo po ang koneksyon ng Angel sa sponsors kasi hindi lahat ng tumutulong financially ay malinis ang intensyon. Kaya pala di niyo agad pinapayagan mag-vlog ang Angels kasi napakagulo at mapanakit ng social media, which is true. 100%, minsan parang 200%, 200% legit na sobrang gulo po ng social media. And totoo naman talaga na hindi lahat ng tumutulong sa'yo or nag-o-offer sa'yo ng tulong is magtatagal or genuine talaga yung intensyon. Hindi. Seasonal ang tao, 'di ba? Kaya sabi ko nga dati, siguro kung maibabalik ko yung panahon, sana pala mas nakinig ako, sana pala hindi ako, alam mo yun, hindi kasi kahit hindi po ako nagsalita ng against sa Kalingap, siyempre umalis ako, eh. Ibig sabihin nun, nagkulang ako sa pagtitiwala sa kanila, 'di ba, sa mga kung anong nangyayari, ganyan. Parang mas naano ako dun sa mga bashing sa akin ng mga reactors, parang naapektuhan ako dun. Ta's totoo yung may mga magsusunsun talaga sa'yo na ano, "Umalis ka na diyan kasi kung hindi ka aalis diyan hindi ka na namin susuportahan." May mga gano'n. 'Yan, shoutout po Tita Hazel Gamboa. So yun po ang ano. Ta's ang reply sa'kin ni Kuya Rab is, "Oo, kasi mahirap magtiwala sa mga tao, lalo na't hindi naman natin sila kaano-ano." 'Di ba? Very true. Kasi minsan nga kamag-anak na natin or kadugo na natin, sobrang close na natin, 'di ba, mga taong sobrang pinagkakatiwalaan natin, madalas may mga ano na nasisira yung 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 tiwala natin, 'di ba, or nasasaktan tayo, nagagawa